Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So mga kababayan, ang ating pong pag-uusapan dito ay tungkol po sa mga mambabatas, no? Nandiyan po si Congressman Garin, si Gatchalian, no? At ang pamilya Duterte. Ay, nako, matutuwa po yung mga Duterte natics dito, no? At nako, baka magpiesta rin ang mga anti-Duterte. No, so yan po, no, diyan po iikot ang ating talakayan sa pagbibigay ng opinion at reaction. Pero bago po yan, i-flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun na rin po, tayo po'y magpapasalamat sa lahat ng ating channel members at mga nanonood ng ating mga videos. So yan po mga kababayan, no? Unahin natin si Congressman Garin. Kung maalala nyo, dati po siyang sa Department of Health bago siya naging congresswoman. So sabi po dito sa CNN, Ombudsman files graft charges against ex-health chief Garin over Dengbaxia purchase. So maalala nyo yun, di ba? Highly contested issues nga yan nung panahon niya. The Ombudsman has filed graft and technical malversation charges against former health chief and now Iloilo Representative Janet Garin over the controversial school-based dengue vaccination program during the Aquino administration. Ayan. So, hindi lang po siya ang nakasuhan. 4 po sila actually. No? So, ayan po. Galing po ito sa X-account ng CNN, yung picture na yan. Aside from her, ito po. Department of Health Supply Chain Management Director Joyce Ducusin, former Undersecretary Gerardo Bayugo, former Undersecretary Kenneth Hartigan Go, and Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lesiones. Yan po. According to the Ombudsman, these officials had a hand in the realignment, the word realignment, of the department's budget for the purchase and rollout of Dengbaxia vaccines for public school students. The government spent 3.5 billion pesos for the purchase of the dengue vaccines from pharmaceutical giant Sanofi Pasteur in 2016 as part of the Health Department expanded immunization program. However, Ombudsman noted in the charge sheet filed on Tuesday that Dengbaxia was not part of the program. Ay nako, yari ka dito. Paano nyo ipagtatanggol ito? And now listed in Volume 1 of the Philippine National Drug Formulary in violation of Executive Order Number 49 Series of 1993 and related administrative orders and issuance to the damage of public service. Ayun po ang sabi ni Ombudsman. O sino yan? Di ba si Ombudsman Martires? Galing yan eh. Over 800,000 grade schoolers have already been vaccinated when Sanofi announced that Dengbaxia could cause severe dengue if the vaccinee have not been infected by the virus before immunization. Ay, patay ka. No? In a statement, Garin said she welcomes the case at it will be the best recourse to finally put an end to the Dengbaxia issues. Ayan. Ito po ang sabi ni Congresswoman Garin. Globally, the Philippines got the cheapest price. The whole world is continuously using the vaccine. It listed in WHO Essential Medicine List, which means all countries are mandated to make it available to its people at all times. The nuance between pro-vaccine and anti-vaxxers is part of the challenges of doctors and vaccinologists like us. We just followed the DBM issue SARO. Hence, better to present sa court para matapos na rin ito. Good. Harapin mo. Face it like a man. Diba? At least para malaman natin. Kung meron nga kayong ginawang kalokohan dyan. Ang nakakalungkot, ito po yung findings ng Sanofi na hindi ka pala pwedeng kumuha ng Dengbaxia vaccine kung hindi ka naman infected. Kasi lalo lang magkukos ng baka madengge ka pa lalo. Wala ka nung virus. Anong kakainin ng antivirus? Di ba?
Ay, ewan ko, hindi po ako doktor, no? Hindi po ako espesyalista dyan, wala po akong medicine. Ang gusto ko, malaman ko na rin kung totoong yung realignment, yung 3.5 billion pesos, tama ba yung ginastos dyan, no? No, ano ang accountability ninyong apat? So, yan po ang findings, no? Pinay lang po sila ng graft charges. Tama lang yan, para malaman natin, o magkaalaman na. O, tinatanggap po ni Congresswoman, di ba? Ganyan. Matapang. O, eto po, no? Punta naman tayo dito sa isaling Solon, no? Marami po ito. Sa Philippine News Agency, Solon warns, may warning po itong isang mambabatas na ito. NCR, the National Capital Region, will sink if Manila Bay reclamation projects continues. Oh, wow! Naalala nyo? Di ba pinatigil ito ng Pangulo? 22 out of 23. Correct me if I'm wrong. Bakit may pang isa? Kasi sabi niya DPE, may naglulumuhod daw. Sa Pangulo nun, dinidesisyonan niyan. Naglulumuhod, nagmamakaawa kasi nakapangutang na. Kaya tuloy pinayagan. Pero the rest ng iba niyang project, wala, pigil. Ano ang sabi dito? Lulubog po ang NCR. Katulad ng ito, painggan nyo ha. There is a danger that reclamation projects in Manila Bay may cause Metro Manila to slowly sink like what is happening to Jakarta in Indonesia. Ayun. Kino-compare po nila yung paglubog ng Metro Manila tulad sa Indonesia because of this reclamation. Kayo ng reclamation. Saan pupunta yung ibang tubig niyan? Di mangyari niyan sa karatig na lugar. Di ba? Tingnan nyo yung nangyari sa Bulacan, Pampanga. Buti nga, hindi daw binaha yung Cavite at Laguna. Cynthia Villar issued the warning during Tuesday's public hearing on the Committee on Environmental, Natural Resources and Climate Change, which she chairs. Dami mo naman palang chinichair eh. Hindi ka ba nabibigatan dyan? Di ba? DENR. Yung sa housing, agriculture. Kinuha mo na yata lahat. Ano ka ba? Hakot girl? Ito po sabi niya, quote, alam mo, ang worry ko sa Manila Bay, baka lumubog ang Metro Manila kapag hindi nyo tinigilan yung reclamation na yan. Alam mo, the second alam mo, parang hindi sila naniniwala that there is a possibility na lulubog ang Metro Manila but like Jakarta is sinking. Lilipat na yung capital ng Indonesia. Kaya naman pala. To somewhere else because Jakarta is sinking. Ayan, parang the boat is sinking. Jump overboard. Di po ba? Yun lang po yan. So, I hope we will not commit the same mistakes and we should study more what we are doing. Correct po yan. Correct. Study more. Kaya nga po pinatigil ng Pangulo. Pero alam nyo na, yung mga disinformation specialist, ipagpapatuloy daw. Yeah. Kasi ganito, sinabihan ng DNER, si Loisaga Yulu, bahala kayo sa buhay ninyo. Di po ba? Kaya, eto, at least ang Pangulo, naandyan pa on top of that thing. Sabi dito, in August, President Marcos ordered the suspension of 22. Tama pala tayo. 22 reclamation projects, pero yung isa pinalusot. So, sana po itong DENR study it thoroughly and carefully ang magiging epekto nito. Hindi porket sabi nyo na nasa tayo, yung progressive state na tayo dito, tayo doon, pero ano pong pakinabang niyan? Anong magiging cause and effect niyan sa mga karatig na lugar? Kasi i-reclaim nyo yan. Hindi porket may nag-reclaim na dyan, tulad ng unang reclamator, si Madam Imelda, di ba? Yung CCP dyan. Yan lang naman ang nireclaim niya. Nagsunuran na kayo. Eto pa po. Punta na tayo ng politiko. Sabi dyan, di lang US Embassy, Gatchalian's Manila Bay Reclamation Project opposed by port operators. Tinututulan daw po ng port operators yung ginagawang reclamation ng pamilya ni Gatchalian. Sino ba to? Si Senator Gatchalian. Port operators are also up in arms against the 30.43 billion reclamation project of Senator Sherwin Gatchalian's father, William,
because it will change the route of ships at Manila Bay. Maapektuhan nga naman ang ruta. Ay, ang galing naman. Yan ang sinasabing hindi na pag-aralan mabuti. Bakit nalang binigyan ng permit? Hindi consider yata yung magiging, sabi natin, cause and effect nito. Tulad niyan. Mga port operators. Siyempre, instead na straight line, baka umikot ka dito. Ito ruta mo. Di matatagalan. This was disclosed during the hearing of the Senate Committee on Natural Resources and Climate Change on Manila Bay Reclamation Projects, where senators learned that United States Embassy isn't alone. Kasi binabatikas nyo ang US Embassy. Ikaw naman US Embassy, tagal-tagal mo nandyan, nakikita mo na yung mga tae-tae, dumi-dumi dyan, di ka man lang tumulong. Di ba? Kailan lang nalinis yan? Panahon ni Duterte. Bakit tong Manila Bay? Nandiyan lang na amoy niya. Puta, sabi siguro ng Manila Bay, bayaan mo sila dyan. Kalat nyo, linisin nyo. Ayan, tong US Embassy na ito. Walang pakialam. Walang pakinabang daw siya dyan. Visit kayo. Tingnan nyo, lahat tinitira natin, di ba? The United States Embassy isn't alone in opposing the 318-hectare reclamation project of the Gatchalian's Waterfront Manila Premier Development Incorporated. Wow! Laki nitong mga kababayan. May naging bilyonaryo kaagad. 30.3 billion. Truck operators told the panel that a change in the ship's route would entail additional costs for them. The committee chairperson, Senator Villar, questioned Environmental Management Bureau Director William Conyado for issuing environmental compliance certificate to the reclamation projects of the Manila Bay. Alam na this. Bakit ka nag-issue without considering the factors of this, di ba? Mga ship operators, mga truck. Siyempre, kukuha sila ng nila, kargamento. Sabi nga dyan, additional cost for them. O kung may additional cost, saan nila ibabagsak yan? Sa consumers, di ba? Sino maapektuhan? Consumers, pero sila bilyon-bilyon ang kinita. Para daw gumanda ang Manila Bay, may magandang pasyalan, o whatever may casino, o whatever may hotel. Basta kami kumita. Hayaan nyo na sila. Ganon. According to the PRA, the Philippine Reclamation Authority, there are 14 approved reclamation projects in Manila Bay. Pero pinahinto po yan. Director Conyado, when you issue these 4 ECCs, did you hear their concern? Ayun, yari ka na naman kay Villar dito. Conyado said it was former, anak ko, nanisi na. Nagturo na. Ito po. Director Metodio Torbilla, who issued the ECCs to the Waterfront Reclamation Project, as well as 2 other similar initiatives in Manila and Pasay. Ay, nako. So, ito pa po, mga kababayan. Frabels Corporation, Francisco O. Tio Laurel, who's known to be close to Marcos, and one William King, are among the other businessmen who secured permits from PRA for their reclamation projects. Remember tong Francisco Tio Laurel? Yan po yung nababalitang parang ilalagay as DA Secretary. O, kayo na po ang bahala dyan. Next, eto na po mga kababayan. Pupunta na po tayo sa mga Dutertes. Kasi po ito, may nagsalita po na isang Duterte. Ito, hindi gaano tong nagpapapansin. Puro trabaho lang po ito. Panay nga po ang pasa niya ng batas gawa niya ng batas. Pero nagsalita siya since idinimanda po yung kanyang ama. O sino po yan? Ayan po, si Paulo Duterte. Congressman po siya. Ito po, sabi sa Politico, "Wag balat sibuyas." Paulo Duterte tells Franz Castro to stop the drama after suing Dad Rody. Ay nga naman. Davao City Representative Paulo Duterte on Wednesday said that while ACT Teachers Party List Representative Franz Castro has the right to file complaints, public servants like her should not make use of this right as a tool to silence critics. Oh, yun po yung maanghang na sinabi ni Paulo Duterte. Quote, "We all have the right to file a complaint against anyone in court. But public servants should not be onion skin
and should not make use of this right as a tool to silence critics. He said that former president has received much harsher and humiliating criticisms in the past but never filed a case against anyone. As public servants, we are all under scrutiny by the Filipino people. If the former president has said something that threatened her, then maybe she should come out clean. Di yung nagtatago tayo sa likod ng so-called right na ito. As a congressman myself, madami din akong alam na makakaliwang mga party list representatives. Tigilan na lang natin ang kadramahan at pagpapamedya. Oh, ang anghang talaga mga kababayan, nakita nyo ha? Tama naman to, no? Kaso, Paulo Duterte, ha? I-remind lang kita. Ang konteksto o libro na pinaggagamitan nitong mga drama nitong si Franz Castro at yung mga grupo nila na mga progressive group ay yung libro ni Curicong Aquino. Yung po yung kanilang motherly figure. Balat sibuyas. Ano pa ba ang mas grabe sa sibuyas? Ano bang klaseng sibuyas yan? Yellow, white, or red? Baka naman, yellow. Kasi di ba, tie me a yellow ribbon? Sino ba dinemanda ni Curicong nung sinabihan siyang, yun, alam nyo na, di ba? Tama naman dito. Dalawa po tama dito ni Paulo Duterte. It's her right. Karapatan niya yan. Kasi sabi niya, na-threaten ng buhay niya. Kasi pag nare-red tag daw, bigla na lang nadi-disappear. So palagay mo ba? Sino ang nagpa-disappear? Ina-accuse nyo kaagad. Ina-allude nyo mga militar, mga pulis. Ganon? Di ba? Pangalawang tama ni Paulo Duterte, tayo ay mga public servant. Kaso, si Castro, dahil sabi nga ni ate mo, she has a flair for dramatics, the likes of Hontiveros. Di po ba? Pinili niya yung latter, yung nauna. It's her right. Hindi niya po alam na public servant siya. Kasi may nag-uudyok sa kanya, yung very powerful na mga lawyer ng mga progressive group. Alam niyo na kung sinong grupo yan, di ba? Killing din sa kaliwa. Mahilig po silang mag-file ng protesta, gumaganon-ganon pa. Di ba gumaganon din si Pangulong Duterte? Magkakampi nga kayo nagdedemandahan, mga leche kayo. Ang sabi pa ni Paulo Duterte, di yung nagtatago tayo sa likod ng so-called right, wala tayong magagawa Duterte, iba sila, iba kayo. Kayo, if you can take the hit, you will take it. Pero iba po ang inyong pamamaraan. Di ba? May kanyo-kanyo kayong pamamaraan. Sila, sinasabi nila, we will go to the legal means. Ayan. Ipapamedya. Trial by publicity. Maski na matalo sa kaso, pero we painted you as this. Iyon. Sila yun. Sila po yung malakas manira. Yun. Wala man tayong kinakampihan dito sa dalawang to. Ang kinagagalit lang ni Paulo Duterte, no? Kami nga sobra pa ang mga batiko sa amin Ikayo yun po. Sabi ko nga sa inyo, no two persons are alike. Tsaka ito, no? Alam niya, malakas ang mga kapit niya, feeling niya, magwawagi siya, di, ganun na lang. At okay yan, welcome news yan, na mag-file siya ng kaso. Mapapatunayan din kung ano talaga ang leaning niya. Sinabi doon ng tatay mo, di ba? Komunista. Patunayan mo ngayon, Franz Castro, na hindi ka komunista. Di ba may mugshot ka pa nga dyan? Bibihira pong magsalita to. Itong si Paulo Duterte. Pero alam niyo naman, di ba? Stop the drama. Wala Paulo Saka girl siya, girl. She's not a boy. Hindi tulad nung si boy girl. She's a girl. I have flair for dramatics. Si Paulo, macho. Hindi ko kailangan niya. I can take the hit. Si girl, no, I cannot. I have to, I need somebody to fight for me. Di ba? Hindi, sa totoo lang mga kababayan, take ko dyan.
hindi natin masisisi si Paolo, no? Kayo Duterte, alam na you can take the hit, no? You can take yung paninira, mga harsh word, pero itong mga to, daig pa ang sibuyas diyan, kung ano pa yung pinakaano sa sibuyas. Di po ba? Gusto nila lagi sila ang nasa limelight. Gusto nila lagi magpapansin. Yan, kaya ganyan. Too much drama. No? Para dapat sa kanila, may reality TV. Parang yung mga dito. The Real Housewife of ganun. Yan. Sa kanila iba. The Protaga. Ano yan? Ang tawag dito? Sa Kongreso, mag-isip kayo kung anong magandang reality show sa kanila. Itong mga, makabayang bulok. Di ba? Yan nga dyan, Kardashian. So, di ba? Tingnan nyo. Maganda yan. Ako, welcome news itong pagsampa niya ng kaso kay, Rody Duterte. The Citizen, Rody Duterte. Malalaman din natin. Nakaka-enjoy po ito. Ang sarap lang mang-asar sa kanila. No? Next, eto naman. Punta tayo sa kanyang ate. Di ba? After na umakyat ng bundok, maghanap ng halaman, nakipagkita po kasi ang envoy ng Israel sa kanya. Ayan. Hindi po ba? Ito po, sabi sa politiko, Sara Duterte takes a stand for peace amid Israel-Hamas war. Innocent lives at stake. Yung pala yung stand niya. Kailangan muna magkagera bago siya magbigay ng stand. Wala po siyang foreign policy. We leave it to the president. Kasi BP lang naman siya eh. Panakip butas lang siya, sabi ni Castro. Kaya wala siyang foreign policy. It's to the president. Di po ba? Ano ba ang foreign policy ng presidente? Ganito. Friends to all, enemies to none. Pero meron pong isa dyan na expansionist. Pero wala pong masasabi dyan ng inyong BP. Kasi hindi ko po yan trabaho. Antayin muna nating magkagera dyan sa West Philippine Sea before I say my piece. Yan bago ako magsalita, bago ako mag-take ng side. Wala akong pakialam dun sa panawagan ng Pangulo na we stand behind this government. Ang ko is doon sa gera muna kasi yun ang mahalaga. Diba? Maraming buhay na ang nalalagas. Diyan sa Kaya doon muna tayo. Bayaan nyo muna yung West Philippine Sea. Antayin nyo muna magkahagisan ng armas dyan. Bago ako magsalita, Bago ko sabihin yung mga ganito. I stand for peace. Yeah. Diba? Ayan, sabi niya dito, patuloy tayong sumuporta para sa mapayapang solusyon na makakatulong sa pangmatagalang kapayapaan dahil ang pangunahing biktima ay ang mga inosenteng sibilyan, lalo na ang mga bata. Yan naman pala. Tama naman po. Pinasalamatan ko rin sila sa pagkilala sa katapangan ng ating mga kababayang Pilipino na nasawi at sa tulong na pinaabot ng kanilang pamahalaan sa mga naiwang pamilya na halos mga breadwinners nila. Tama naman. Yan po kasi Israeli envoy yung nakipagkita sa kanya. Di ba? Kaya wag niyo na po siyang tatanungin kung anong stand ng inyong BP tungkol po sa West Philippine Sea. Wala pa po siya diyan, Iba muna ang kanyang uunahin. Priority niya yung nagkakagera. Kasi marami pong namamatay doon, lalo ng mga kababayan natin, mga inosenteng buhay. Wala muna dyan sa West Philippine Sea. Hayaan nyo muna yan. Saka na ako magbigay ng aking foreign policy pag ako po ay naupo ng presidente sa 2028. Ay ako, baka ang iniisip ko, foreign policy niya pag nanalo siya sa 2028 lang, Come, baby China. What is ours is yours, but what is yours is not mine. Patay ang West Philippine Sea. Wala na, bye love. Sasabihin ng mga Chekwa sa mga Pilipino, Chupi. Na-implanta na namin
Kaya kayo dyan, chupi, chupi. Ay, joke lang po. Sarcasm lang, sarcasm. So, wala muna po siyang statement dyan sa West Philippine Sea. Puro Ukraine, Russia, Israel, Hamas war muna tayo. Kasi may mga innocent lives na po. No, maganda naman yung statement na yan. So, okay naman yan. At least nagbibigay siya ng pahayag niya. Pahayag niya para po dun sa mga ibang bansa. Okay? O, wag na kayong magagalit, kayong mga anti-Dutertes. Wag na kayong magagalit. No? Pagbigyan nyo naman ng inyong BP. So kayo po, no, antay na natin yung foreign policy niya kasi sabi nung mga kasamahan niyang mga supporter niya hindi siya ang may foreign policy. Bakit siya nagbibigay ng statement? Iba naman yun. Statement yun, hindi foreign policy yun. Sa Pangulo ang foreign policy. Kaya huwag kayong magtatanong ng foreign policy. Hindi naman foreign policy hinahanap namin. What's her statement dyan sa West Philippine Sea? Ay, hindi. Wala namang gera dyan eh. Huwag yan. O, diba? Oy, mga Duterte natics. Sarcasm lang yun. O, ito na. Ito na yung pinaka-ultimate, no? Duterte pa rin tayo. Punta tayo dito naman sa tatay. Hindi kay Baste, ha? Walang issue kay Baste. Uy, pero inaudit din ng COA yun. May nakita din. Tadabaw. Na-delete ko na kasi yung article, hindi ko na makita. Ito na, yung matandang Duterte. Kasi sabi niya, nabasa ko sa isang article, hindi nyo kasi nirespeto ang anak ko. Oh, paano pala yung sinabi ni Sandro? 'Di ba? Yung parliamentary courtesy. Ano pang hinahanap mong courtesy? Red carpet. Kasalanan to ni Sandro. Kulang pala yung courtesy mo. Dapat dilatag mo diyan yung pang Hollywood na dadaanan ni VP. Kayo diyan sa Senado, no? Budget hearing niya, dapat nilagyan niyo siya ng red carpet. That's a courtesy. Tapos dapat nagbabow down kayo, yung tulad ng mga Japanese, Koreano, no? Nung nagbabow down, yung todo bow down nyo, back bending talaga. Yun ang courtesy. Respeto, hindi nyo nirespeto, kaya nagagalit tuloy si tatay, yung tatay nyo, ha? Sabi sa Manila Bulletin. Teka muna, disclaimer lang. Baka magalit na naman ng mga Duterte natics, yung mga talagang mga nakaganon, yung mga kabayo. Nagsasarkasam lang tayo sa inyo para naman magising kayo. Huwag na tayong magbolahan. Ex-President Duterte claims House members have pork barrel. Oy, nako. House members. Ayan po ang sabi niya. In the latest episode of SMNI News Channel, Gikan sa Masa para sa Masa, the former chief executive lamented how lawmakers treated and disrespected his daughter. Ayan nga po lamented. Quote, hindi nyo nirespeto ang anak ko. Hindi naman niya nagastos. Why did you humiliate and embarrass my daughter? Hindi naman nanghihingi ang anak ko ng posisyon. Ibinigay sa kanya. Ayun naman pala ano po yung hindi nagastos? Oy, kayo dyan, Kongreso. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Kulang po yung parliamentary courtesy. Kulang na kulang. Dapat talaga, nilagyan nyo ng red o green carpet kasi yun ang kulay niya. Dapat talaga, you put Sara Duterte to the highest pinnacle of respect. No? Dapat lahat kayo when he walks, you bow down. Hail, Almighty Sara Duterte. Ganyan. Yan po ang hinahanap nung tatay niya. Hindi nyo nirespeto ang anak ko. O ano pa bang respeto ang gusto nyo? Hindi naman niya nagastos. O past tense na yon. Ano yung hindi nagastos? Pangulong Duterte, nag-blurt out ka na naman ng ano. Ano po yung hindi niya ginastos? Ha? Paliwanag mo yan. Yung confidential fund? Di po ba? Binalik ba yung pera? Ayan. Yan na naman, ha? Yan ka na naman. Pangulong Duterte. Yari ka sa mga anti-Duterte. Nagbigay ka na naman. Hindi naman niya nagastos. Hindi pala nagastos.
Saan napunta? Ba't hindi niya sinabi yan doon sa plenary? Doon sa Senado, o di ba? It is unclear if the former president was referring to Duterte's position as DepEd Secretary, no? Kung ano man po. Report said Duterte have asked Marcos for the defense chief position, but this was not granted by the current chief executive. Yung pala ang hinihingi, DND chief, yung pesto ni Gibo Teodoro ngayon, hindi binigay. Kung siyang nakaupo, ano na nangyari? Itatago din ba niya yung mga nangyaring mga banggaan during your term? Wag, i-cover up na lang natin. Wag tayong maging transparent sa Filipino people para hindi tayo mapahiya. Hayaan nyo na lang. I-cover up na lang natin. Ganun ba? Kaya pala, gusto mong makuha ang DND chair, ha? Para patuloy ang panggagago ng Chekwa sa West Philippine Sea. Oy, ay, alay. The elder Duterte continued to lambast Congress. Yan. He also claimed that Speaker had filled the lawmakers' belly with money. Ay, ikaw Speaker Martin, ha? Hindi pala mga steak ang pinakakain mo dyan. Kwarta! Huwag na tayong magbolahan. We want to know the truth. Sabi ninyo, wala. Sabi ko, meron. Buksan ninyo ang libro. Yung pala eh. Ano ba talaga? Sabi mo, meron. Sabi nila, wala. O, di kung may alam ka, punta ka sa proper channel. Di ba? A dog by any other tag is still the dog. The best way to find out really what is the mystery of this pork barrel or ang tinatawag na extraordinary expenses. When does it occur? What is the occurrence of an extraordinary expenses? Ang tawag ninyo noon, pork barrel. Oh. Ito na nga po sinasabi natin. Wala ba yung extraordinary expenses nung panahon mo? Hindi ko sinasabing meron ka niyan. Yung panahon mo na presidente at sila ay mga nasa kongreso. O bakit hindi nyo na lang yung inungkat noon pa para nasolusyonan na? O, ay, napaghahalata naman. Diba? According to a document from the Commission on the Extraordinary Expenses includes but not limited to expenses incurred for or during meetings, seminars, and conferences, official entertainment, public relations, educational, athletic, and cultural activities, and whatever have you. Basahin nyo na lang po dyan. No? So, sabi niya, wag na tayong magbulahan. Congress, may pork barrel kayo, ilabas nyo na. O, sabi niya pa, a dog by any other tag is still a dog. O, parang kayo rin yan. Di ba? O, dahil hindi nyo nirespeto kayo sa kongreso ang anak niya, no? Mga bastos kayo, hindi nyo nilagyan ng green carpet, hindi kayo nag-bow down, hail BP Sara Duterte, ayan, naggaganyan ang kanyang ama, no? Talagang nagkakalat na po siya, no? At ikaw, Martin, pinakain mo ng pera ang mga congressman, kasama ang anak niyang si Paulo Duterte, kasi congressman eh, di po ba? O, a dog by any other tag is still the dog, like your son, Paulo Duterte. Ayun lang yan. Buksan nyo, nagagalit siya. O, pakita nyo, ilabas ninyo, isupalpal nyo sa mukha niya. O, ito, Duterte, ito yung extraordinary expenses namin na kinagagalit mo. Ano pa ang gusto mong ilabas namin? Yung mga ari namin, palakihan ng ari, ganyan. Dahil hindi lang nirespeto ang iyong anak, hindi na pagbigyan sa kanyang kapritsyo at hindi naman pala nagastos. Ano yung hindi nagastos? That's the big question mark. O dapat ding ilabas ng anak mo yun. Yun lang po, mga kababayan. At ikaw naman, Martin, huwag kang magpakain ng pera sa mga congressman. Taxpayers money yan. Ayan lang po. O bahala ka dyan. Ang usapan nyo pa rin ay puro kwarta. Ba't ang hilig mo sa kwarta, Pangulong Duterte? Ang hilig mo sa kwarta tapos inuudyukan mo ang tao na wag magbayad ng tax. O, paano ka rin kakain ng kwarta? Di ba? O, pasensya naman yung magkabilang grupo. Ilabas mo na nga yan, Martin, para matigil na itong matandang Duterte na ito sa kanyang kakakangaw-ngaw. Ano isusunod ninyo pag nilabas na yung ano dyan sa extraordinary expenses nila?
Ngayon kayo nagngangaw-ngaw. Kung kailan di ka na presidente, wala ka ng clout. May clout ka pa sa mga followers mo, pero in the government sense, none. Unless otherwise you become a senator in the 2025 election. Di po ba? Pero ang mangyari dyan mga kababayan, pag nanalong senator yan, alam nyo na. Vengeance is mine. Di ba? Hell broke loose pa yan. O kahit na ano pa. O ngayon yan, nangyari na. Hell broke loose na eh. Di ba? Tagal-tagal mong 6 years ka sa pwesto, hindi mo inasikaso yan. Kakampi mo pa yung si Velasco sa si Cayetano. O binigay ang kapritsyo mo. Tapos, nung hindi nabigay ang kapritsyo ng anak mo, hindi naman pala nagastos. Ano yung hindi nagastos? Di ba? Tapos hingi ka pa ng 650 million, eh hindi mo nagastos. Ano yung hindi nagastos? O yung magdidepensa, depensa nyo, tanong nyo kay Duterte, ano yung hindi nagastos? Di po ba? Ano niya, yan ibig niya sabihin na hindi, mali lang yung pagkakatagalog. Alam mo naman si Duterte, hindi mo magtagalog. Eh ano nga, ipaliwanag ninyo, ano? Puro kayo matalinghaga eh. Talinghagain kong mga utak ninyo. Di ba? Nako, Pangulong Duterte, tama ka na nga. Sabi nga nung friend ko eh, S-T-U. Shut the up. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.